Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan, nabuo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consummatum Est, na ang ibig sabihin ay natapos na
ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consumatum est, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katwiran ng Diyos. So, mapagpalang oras buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So, muli po ay kami na naman po ay magla-live dito po sa Region 2, no? Dito sa Province of Quirino, ito sa bayan ng Madela, sa bahay po ng aking ina, walang iba, Reyna Merlita Baltasar, dito po sa Barangay Poblacion Sur, no? So muli, mapagpalang oras sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa ng aming mahal na hari tungkol sa kaharian ng Diyos. So bago po ako magpatuloy, ay nais ko munang magbigay pugay sa amin pong mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondo Reyam Bonanza. At sa amin pong 5 spiritual mothers. At ganon din po na ako'y lubos na gumagalang at nagpapasalamat sa amin pong mahal na Pangulo. Walang iba po, ang amin pong mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyam Bonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa kapatid po ng aming mahal na Prinsipe, walang iba, ang amin pong Haring Adolfo B. Reyam Bonanza, na siya po ang ating President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At ganun din po sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan po ng aming regional director dito po sa Region 2. Walang iba po, ang amin pong Haring Edgar Palor Liguto. At ganun din po sa kanyang Reyna, walang iba, Reyna Ros Padillo Ligutom. So mapagpalang oras, Hari at Reyna. At ganun din po sa lahat ng mga 70 prophets, buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Dito po sa loob ng kaharian ng Diyos. At sa lahat ng mga municipal leaders, barangay, down to Purok. Sa lahat ng mga prinsipe at mga prinsesa. At ganun din po sa ating mga kapatid na nandyan po sa ibang bansa, na pinangungunahan po ng isa po nating kapatid na nasa London. Walang iba po, ang ating Reyna Shirley del Rosario. Sumapagpalang oras, Reyna. At ganun din po sa isa pa nating kapatid na nasa Kuwait. Walang iba po ang atin pong Prinsesa Claribel Baltasar. Sumapagpalang oras, Prinsesa Claribel. So sa gabing ito,
ay muli na naman po kaming nagla-live para maihatid na naman po yung mga mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos na binuo po ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondoc Reambulansa, na itinatag noong July 27, 1982. Na ito naman po yung labis naming talagang pinapahayag sapagkat ito po ay kautusan na galing sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondoc Reambulansa, ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya wala po kaming tigil o sawa na isigaw yung talagang katotohanan sa loob ng kaharian ng Diyos. Sapagkat ang plano ng Diyos ay magtayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya alamin po natin ang istorya ng Diyos sa daigdig. Kung bakit hinula ng Diyos na siya ay magtayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya sa gabing ito, na kami po'y naparito muli para iparinig sa inyo yung mga mabubuting balita at kasama ko po ngayon ang ating mga kapatid. Unang-una po, ang aking ina, walang iba, Reyna Merlita Baltasar, at ang isa pa nating kapatid, Haring Gerson del Rosario. Na ito po ay aming ipapahayag yung tungkol sa kaharian ng Diyos sapagkat ito ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya ang una po nating pakinggan para magtalakay sa kaorasang ito para patunayan na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. So walang iba po ang isa po nating kapatid, Haring Gerson del Rosario. Okay, so mapagpalang oras po sa ating lahat. Mga kapatid, so live po tayo ngayon sa Region 2, Province of Quirinos, sa bayan po ng Madela, sa bahay po ng ating kapatid na si Reyna Merlita Baltasar. Okay, so bago po ako magpatuloy, pasasalamat at pagpupuri sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Filemon Ondoc Reambulansa. At ganun din po sa aming mga 5 spiritual mothers na nasa Dapitan Shrine City sa banal na syudad. At sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Reambulansa, na siya po ang President ng Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa kanyang kapatid na si Hari Adolfo B. Reambulansa, na siya po ang President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Yan po ang dalawang magkapatid na nakahawak ng dalawang company sa loob ng kaharian ng Diyos. At sa lahat po ng mga 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan po ng aming Regional Director sa Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, at sa kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom. Mapagpalang oras po, Hari at Reyna. At sa lahat po ng mga 70 prophets sa loob ng kaharian ng Diyos sa buong Pilipinas, at sa lahat ng mga municipal leaders, barangay leaders down to Purok, sa lahat po ng mga prinsipe at prinsesa, at sa aming kapatid na nasa ibang bansa, si Reyna Shirley del Rosario. So mapagpalang oras, Reyna. At sa aming kapatid na nasa ibang bansa rin, si Prinsesa Claribel Baltasar. Pagpalang oras sa ating lahat. Okay, so ngayong gabi ay narito naman po kami upang ipahayag na naman sa inyo
ang tungkol sa mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan at sa mga plano ng Diyos sa daigdig. Yan. Na wala pong ibang nakapagbigay kahulugan, liban lang ang aming mahal na dakilang guro, ang aming supreme founder ng The Kingdom of God. Mahal Haring Filemon Undok Iambulan. Sa mga bagay na mga sinalita ng Diyos na mga talinhagang salita, mga kapatid, na wala pong ibang nakapagbigay kundi lang ang aming mahal na dakilang guro. Sapagkat ito'y katotohanan. Yan. Katotohanan yung aming ipinapahayag na hindi po ito, na wala po itong wala pong ibang walang ibang tinutukoy, yan, kundi yung plano or yung plano ng Diyos sa daigdig. Yan. So ano ba yung plano ng Diyos sa daigdig? So ang plano ng Diyos ay magtayo ng kaharian. Yan. Subalit, gumamit muna yung mga kaharian sa daigdig. At nagsimula ito sa kay David, Saul, David, and Solomon. Yan. Naghari sila sa Israel ng tigpo 40 years, mga kapatid. Natapos naghari si King Solomon sa negative 997 BC. Yan, natapos naghari si King Solomon. Balit, ang tanong, nagtuloy po ba yung plano ng Diyos? Nagtuloy. Balit yung kay Saul, David, and Solomon, dun lang sa Israel. Yan. So, gumamit ng Diyos ng 4 na kaharian sa daigdig, sa pangdaigdigan. Na ang una ay ang bansang Babylonia. Yan, ang ginamit ng Diyos na kaharian sa daigdig. Na naghari dito si King Nabucodonosor. At ang pangalawa ay ang bansang Medo-Persia. Na ang naghari dito ay si King Cyrus the Great. At ang pang-apat yung bansang Greece, pangatlo yung bansang Greece. Yan. Na naghari po sa bansang Greece si Alejandro Magno. At ang pang-apat yung bansang Roma. Ang mga hari diyan ay yung mga Caesars. Yan. Yan ang mga 4 na kaharian sa daigdig, mga kapatid. Subalit, sila po ay natapos na. Natapos na po silang naghari sa pandaigdigan. Kaya ang tanong, yung plano ng Diyos ay nagtuloy po ba? Yan, nagtuloy yung plano ng Diyos. Kaya gumamit ulit ng Diyos ng tao upang siya ang magtayo ng kaharian. Na walang iba ang ginamit ng Diyos, si Panginoong Hesus. Yan. Na siya sana ang magtayo ng pang-5 kaharian doon sa Israel. Na kanyang ibinabalita
yung mabubuting balita tungkol sa loob ng kaharian ng Diyos. Subalit, hindi man ito tinanggap ng mga tao. Mga kapatid, kaya pasalamat tayo na hindi tinanggap. Doon sana yung isang kaharian na itatayo ng Diyos. Subalit, hindi man ito tinanggap ng mga tao, bagkus siya ay hinuli at kanilang nilitis at higit sa lahat kanilang ipinako sa krus. Yan. Kaya yung panglimang kaharian na kanya sanang itatayo ay kanyang inalis o kanyang kinuha at ibinigay niya ito sa isang bansa. Yan. Bansa, isang bansa. Ayon yan sa banal na kasulatan sa Matthew 21, 42, 43. So, ganito po ang mababasa sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panuno. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilag-ilalas sa harap ng ating mga mata. Sa 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Okay, so yun po ang nabasa sa banal na kasulatan. Na yung tinutukoy na yung batong itinakwil, so wala pong iba. Yun ang Panginoon, yung Diyos o Kristo. Yan na kanilang itinakwil. Kaya nga, aalisin sa inyo ang kaharian at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Mga kapatid. Bansa ang sinabi ng Diyos. Bansa. Kung ating iisipin, pagpalagay na lang natin yung bansa sa buong daigdig 300. Nation. Kaya mapalad yung bansa na pinagbigyan ng Diyos ng kanyang kaharian. Mga kapatid. Kaya ang tema po natin ngayon o ang ating pag-uusapan ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Mga kapatid. Kaya sa gabing ito ay ipapahayag ko na naman sa inyo yung panglima naming testimony na mababasa sa banal na kasulatan sa Matthew 22, 23 hanggang 30. Basa rin. So, ganito pong mabasa sa banal na kasulatan. Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga Sadusyo na nangagsasabing walang pagkabuhay na manguli at siya ay kanilang tinanong. Sa 24 na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises, kung mamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-aasawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya at magkakanak sa kanyang kapatid na lalaki. Sa 25, nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki at nag-asawa ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya nagkaanak ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid
na lalaki. Sa 26. Gayon din naman ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa ikapito. Sa 27. At sa kahuli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. Sa 28. Sa pagkabuhay ng manguli, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa? Sapagkat siya ay naging asawa nilang lahat. Sa 29. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Sa 30. Sapagkat sa pagkabuhay na manguli ay hindi na mag-aasawa ni mga pagpapag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Punto. So, yun po ang nabasa sa banal na kasulatan na ang babae ay nag-asawa ng 7 magkakapatid. Mga kapatid, kung literal na babae, halimbawa, kung literal na babae ito ay mag-asawa ng 7 magkakapatid, ano kaya sa palagay po natin? O ano sa paningin po natin? Di po ba malaswak? Sapagkat magkakapatid pa naman yung asawa niya. So, hindi po ganun ang hanay. Itong babae ay ginamit ng Diyos na parabol or talinhagang salita sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat yung kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Mga kapatid, yan ay talinhagang salita sa banal na kasulatan. So, sino ba itong babae na tinutukoy sa banal na kasulatan? So, babasahin po natin sa Apokalipsis 17 verse 18. Yan, basa hare. Revelation 17:18. So, ganito pong mabasa sa banal na kasulatan. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. So, yun po ang nabasa sa banal na kasulatan, na ang babae na iyong nakita ay siyang dakilang bayan. Siya yung dakilang bayan. Mga kapatid, so sino-sino nga ba itong asawa itong babae? Mga kapatid, ang unang asawa ng babae ay si Manuel Quezon. Yan. Pangalawa, si Manuel Rojas. At pangatlo, si Elpidio Quirino. Pang-apat, si Ramon Magsaysay. At ang panglima, si Carlos Garcia. At ang pang-anim, si Diosdado Macapagal. At ang pampito, walang iba, ating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Yan. Yan ang
asawa nitong babae. Mga kapatid, sino nga ba ito? Mga asawa nitong babae. Basahin po natin sa banal na kasulatan. Sa Proverbio 8:15. Basa, are. So ganito pong mabasa sa banal na kasulatan. Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari at nagpapasya ng kaganapan ang mga pangulo. Yun, ang nabasa sa banal na kasulatan. Sila pala yung mga presidente, mga pangulo, mga kapatid. Sila yung mga presidente na tinutukoy sa banal na kasulatan. At nung namatay itong babae, ay namatay na rin silang lahat. Bakit namatay silang lahat? Sapagkat namatay ang demokrasya. Yan. Namatay ang demokrasya. Kaya ang tanong, saan ito naganap? So, walang iba. Bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? So, walang iba. Hindi po ako natatakot or mahihiya na sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ay dito muli itatayo ng Diyos ng kanyang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Yan, ayon po yan sa Daniel 2:44. Magtayo. Dito muli itatayo ng Diyos ng kanyang kaharian. Mga kapatid. Na dito yung bansa na napili ng Diyos na pagtatayuan ng kanyang kaharian. Kaya mapalad ang bansa, kanyang hinirang, bansang Pilipinas, na ito na yung panglima na kaharian na itatayo ng Diyos na kailanman ay hindi na magigiba. Bansang Pilipinas. Kaya mapalad po tayo na mga Pilipino na dito pinili ng Diyos yung pagtatayuan niya ng kanyang kaharian. Mga kapatid. Na dito ibinuhos ng Diyos yung pagpapala ng Diyos, yung kayamanan ng Diyos, yung kaharian ng Diyos. Dito lahat na ibigay sa bansang Pilipinas. Mga kapatid. Kaya ito po ang aking tinalakay sa gabing ito. Maraming salamat sa lahat po ng aming tagapakinig at taga-subaybay ng aming pagla-live or programa po ng aming mahal na dakilang guro, Mahal na Haring Filimon Ondok Riam Bonanza, na abangan nyo lang po ang aming muling pagla-live sa araw po ng Miyerkules at araw po ng Linggo sa ganito ring oras, mga kapatid. At higit sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro,
ang aming Supreme Founder ng The Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondoc Riambunanza. At sa aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunanza at sa aming Hari Adolfo B. Riambunanza. Ganon din po sa aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, kasama ng kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom. So maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. At pakinggan po naman po natin yung isang nating kapatid upang siya naman ang magpahayag sa inyo. Walang iba, Reyna Merlita Baltasar. So, maraming salamat, Hari. So, mapagpalang oras sa atin lahat, buong Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. So, ngayon, nandito na naman kami para mag-live kami, para ihatid namin ang lihim na nakasulat sa banal na kasulatan, na ito po ang aming programa dito sa loob ng Kaharian ng Diyos para malaman natin kung ano ang ibig sabihin yung nakasulat sa loob ng banal na kasulatan. So, ngayon, at bago ako magpatuloy, ay nais kong magbigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, His Majesty Supreme King Philemon Ondoc Riambunanza. Ganon din sa mga 5 spiritual mothers. At ako'y lubos na gumagalang sa aming mahal na dakilang sa aming mahal na prinsipe, Prince Rocky Y. Riambunanza, na siya ang president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa kanyang kapatid, Haring Adolfo B. Riambunanza, na siya ang aming president ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So, mapagpalang oras sa inyo, mahal na prinsipe at Haring Adolfo. Ganon din sa mga 12 tribes, 12 apostles na kinabibilangan ng aming Regional Director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligutom, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom. Magandang gabi sa inyo, Hari at Reyna. Ganon din sa mga 70 prophets buong Pilipinas sa loob ng Kaharian ng Diyos. At ganon din sa mga municipal leaders, barangay hanggang purok. At ganon din sa mga prinsipe at prinsesa sa loob ng Kaharian ng Diyos. So, magandang gabi sa atin lahat. So, ngayon nandito kami para ibalita na naman namin sa inyo tungkol kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa nagkakabunga. Ito po ang aming papatunayan sa inyo, sapagkat ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel ay ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, sa
Sapagkat nung nangaral ng ating Panginoon sa bansang Israel tungkol sa kaharian ng Diyos, ang tanong, tinanggap ba ang ating Panginoon doon? Hindi, mga kapatid. Kaya inalis ang Panginoon ang kanyang kaharian doon sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ngayon, papatunayan ko sa inyo kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ayon sa banal na kasulatan sa Apokalipsis 13:1. So, ganito mabasa sa banal na kasulatan. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. At nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema. At sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Punto. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan na may hayop na umahon sa dagat na may 7 ulo at 10 sungay. So, ito po ang ginamit ng Diyos na parabol o talinhagang salita kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, ayon sa banal na kasulatan na may hayop na umahon sa dagat na may 7 ulo at 10 sungay. So, sino-sino kaya ang mga 7 ulo na tinutukoy sa banal na kasulatan? Para malaman natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. So, ang 7 ulo at 10 sungay, kung pagpaplasin natin, ay 17 sana. Subalit, hindi ganito ang hanay, mga kapatid. So, sino-sino kaya itong 7 ulo? Ayon sa banal na kasulatan. So, ganito ang hanay. Ang una ay si Manuel Quezon. Pangalawa, Manuel Rojas. Pangatlo, Elpidio Quirino. Pang-apat, Carlos Ramon Magsaysay. Pang-lima, Carlos P. Garcia. Pang-anim ay si Diosdado Macapagal. Pang-pito, si President Ferdinand Marcos. Sila ang mga 7 president. O sila ang mga 7 elected president. Ito po ang ginamit ng Diyos na palatandaan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, bakit 7 sungay? So, ganito ang hanay, mga kapatid. Kung para 10 sungay, ipa-plus natin yung 3 appointed president na
mula kay Emilio Aguinaldo, Jose Laurel, at Sergio Osmeña. So, yan po ang mga tatlong elected president ay appointed president. So, kung pagplaplasin natin itong 7 elected president plus 3 appointed president ay ang sukat ay 10. So, yan po ang 10 sungay. So, 7 elected president at 3 appointed president, kaya naging 10 sungay. So, yan po ang ibig sabihin sa nakasulat sa banal na kasulatan para malaman natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ito po ang mga ginamit ng Diyos na palatandaan sa binanggit niyang bansa na pagbigyan ng kanyang kaharian, mga presidente sa bansang Pilipinas. So walang iba na nakaganapan ng mga tinutukoy sa banal na kasulatan na 7 ulo at 10 sungay, walang iba kundi ang mga presidente. Ito ang palatandaan kung nasaan ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. So, ang tanong, saan ito naganap? Walang iba kundi dito sa bansang Pilipinas. So, ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? So, walang iba kundi dito sa bansang Pilipinas. Ito ang mapalad na pinagbigyan ng ating Panginoon ang kanyang kaharian, sapagkat inalis niya ang kanyang kaharian sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, yan po ang pagpapatunay, pang-anim na pagpapatunay kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, mapalad tayo mga Pilipino sapagkat dito sa bansa nating Pilipinas ibinigay ang kanyang kaharian. At kami nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro sapagkat siya lang ang nagbigay sa amin ang kaliwanagan o kung ano ang tinutukoy sa banal na kasulatan, mga kapatid. Walang iba kundi ang aming mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, mahal na Haring Philemon Ondo Cream Bonanza. Hindi min alam ang ibig sabihin kung hindi siya ang nagbigay sa amin ang pagkaalam kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, yan po ang aking binahagi sa kaorasang ito, na ito ang aming paulit-ulit na ihahatid o isisigaw sa inyo, sapagkat ito naman ang
paulit-ulit natin na hinahanap o hinihiling sa ating Panginoon ang tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Kaya, paulit-ulit namin ibabahagi sa inyo na dito sa bansang Pilipinas, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. So, walang iba na tinukoy ng Diyos na bansa na nagkakabunga, walang iba kundi ang bansang Pilipinas. So, mapalad tayo sapagkat tayong mga Pilipino pinagbigyan ng Diyos ang lahat ng lihim na itinago ng Diyos sa daang-daang taon, mga kapatid. So, ngayon, ay nalaman natin na ang bansang Pilipinas, siya ang talagang pinagbigyan ng Diyos ang kanyang kaharian. So, muli, maraming salamat at mapagpalang oras sa atin lahat sa inyong ako'y nagpapasalamat sa inyo mga kapatid sa inyong pakikinig sa programang The Kingdom of God sa palatuntunan Consumatum Est. Ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. So, at ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Rayambunansa, at ganun din sa aming mahal na Prinsipe, Prince Rocky Y. Rayambunansa, at sa aming Haring Adolfo B. Rayambunansa. Maraming salamat sa inyo, mga mahal na Prinsipe at Haring Adolfo Rayambunansa. At ako'y nagpapasalamat din sa aming Regional Director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligotom, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligotom. So, maraming salamat at mapagpalang oras sa ating lahat. Ngayon, mga kapatid, ibibigay ko din sa isang kapatid para magbigay din upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu,